Pambihira talaga tong si Auntie Claire mga kababayan, no? Itong nangyaring pagka-aresto ni Franco Mabanta ay, naku po, dinamay pa yung mga Duterte at mismong si BP Inday Sara mga kababayan. Pambihira naman tong si Auntie Claire mga kababayan talaga, no? Eto, pakinggan natin. Tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV. Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Pakinggan natin mga kababayan kung ano ang kanyang sagot dito. Ililihes ba niya ang tanong mga kababayan? Sasagutin ba? Or may isasangkot na iba? Yan ang tanong mga kababayan. Eto, pakinggan natin Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatatanong. Hindi kaibigan mga kababayan Tandaan nyo yan Hindi kaibigan. Diba? Rinig na rinig nyo. Balik natin ng konti mga Kaibigan ng kababayan. Pangulo? Pangulong Marcos. Noon na sumusuporta kay Pangulong Pakinggan Marcos. natin ulit mga kababayan. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, Hindi kaibigan mga kababayan Again. Okay. pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Ano yan? Franco Mabanta. Bakit andyan si Tatay Digong mga kababayan? Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ha? Bakit umabot na naman tayo sa mga Duterte mga kababayan? Ang bihira. Kita niyo yung smile ni Auntie Claire mga kababayan? At ang tanong ko mga kababayan ay, naka-ready ba tong si Auntie Claire mga kababayan? Na tila ba'y magpa-xerox ng picture ni Tatay Digong at kay BP Inday Sara nakasama si Franco? Di ba? Andyan yan sa mga kababayan sa Facebook page ni Franco. Kasagsagan ata yan ang eleksyon mga kababayan. Di ba? Ang bihira, naka-ready mga kababayan para idamay. Idamay na naman tong sila BP Sara. Pambihira, Auntie Claire. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Quick follow-up sa Pambihira talaga mga kababayan, no? Iba mga kababayan. At sinabi niya kanina mga kababayan na hindi kaibigan. Hindi kaibigan mga kababayan sila Franco at si Marcos Jr. kabayan. sa inyo pong pagkakaalam, Yusek, ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, ma'am. Si VP Sara po ay nagpa-interview sa The Hague, sa Netherlands. And sinabi po niya na the country is facing a triple whammy from rising fuel costs, a weakening peso, and soaring inflation. At sinabi rin po niya na dapat tulungan ng pinakamahirap dahil baka sila ang gumawa ng krimen. And she also said na wala ng pera ang Pilipinas dahil sa utos ng DBM na i-check ang savings ng mga opisina. Any comment po dito at hindi daw po ba aware si VP na ito ay para sa uplift funds? Okay, unang-una, may kasama po ba siya mula sa mainstream media habang siya ay nagsasagawa ng kanyang press con? Press po ba talaga ang kanyang kasama? Tanong ko lamang po yan. Well, anyway, Pambira, mga kababayan.
Tila ba'y minamaliit niya yung mga vloggers mga kababayan, no? Eh, ikaw, Auntie Claire, di ka ba vloggers din? Vloggers ka lang ba? Di ba mga kababayan, tinanong pa niya yan? Ha? Eh, ano mo? Ano ang gusto mo kay Bibi Sara magdala ng mismong media dyan? Diba? Eh, syempre kung yung pangulong yan, kung pangulo pa yan, yung pangulo mo, si Bongbong, eh, panigurado ang daming press media na andyan, kabayan. Di po ba? Pambihira. Tinatanong pa kung may media ba or lehitimong media ba yan? Ang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino na mga OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan. Habang ang Vice Presidente ay nasa ibang bansa noon. Nagsagawa na po at nag-utos Idadamay mo. Yun naman yung VP ma. na po ang Pangulo sa DSWD kung paano natin matutulungan ang mga drivers. Ang mga tricycle drivers, PUVs, motorcycle taxi, lahat po. Pinatulungan na po at alam po nating lahat yan. Hindi lamang po yan. Hindi namin alam. Mayroon pa pong Claire? fuel subsidy. At mayroon pa pong tupad project. At maliban po dyan, nag-create nga po ng uplift para po ma-monitor kung paano po matutulungan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Natulungan So ba? yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal Ano? na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente Ano? ay nakabakasyong muli. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Talagang yan yung ibabato nila kay BP Sara mga kababayan, no? Nagpapakasyon daw, chupa-chucho, ganyan. Wala lang iba. Pambihira. Undeclare is undeclare talaga mga kababayan, di po ba? Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. Reaction na lang ng Malacanang sa another, doon naman sa trade of tirades and allegations sa pagitan naman ni Executive Secretary Ralph Recto and Batangas Representative Leandro Libiste. Hindi po ba pinagsasabihan ng palasyo si ES na huwag na lamang patulan ang issue? Kasi sabi kasi ni Representative Libiste, and I quote, "At sa totoo lang, enjoy na enjoy ako dito, lalo na't pinapatulan ako ng Little President at iba't ibang mga kongresista. Tinawag nga akong kulang sa pansin, di ba? Baka mas madismaya pa ako kung hindi nila ako papansinin." Oh, di ba, tanong niyo po, dapat bang patulan pa ni ES Ralph Recto? Eh di sana po ang mainstream media at ibang mga SOCMED dapat hindi na rin siya patulan. Dahil ang sabi niya ay kulang lamang daw siya sa pansin. But anyway, ang Pangulo po ay nagkaroon po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon at hindi po ito napag-usapan. So, kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At sa ating pagkakaalam ay sumagot na po si Executive Secretary Ralph Recto at basahin nyo na lamang po kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto. O di po ba mga kababayan, kanina sinasabi ni Auntie Claire na di sila magkilala ni Pangulong Bongbong, itong si Franco Mabanta mga kababayan, ay eto. Tingnan natin yung patunay mga kababayan na kilalang kilala ni Bongbong Marcos itong si Franco Mabanta mga kababayan. At kasama pa mismo mga kababayan dito yung si FL Madam FL Liza Marcos mga kababayan. Diba? Ayon sa share dito ni Ma'am Sas Rugandot Sasut mga kababayan na so quick to link Franco Babanta with PRRD with pictures. Pinatatamaan dito yung PCOO mga kababayan. Lalong lalo na si Auntie Claire mga kababayan na perhaps you forgot
that we all know, Franco. Here, he celebrated his birthday party in 2018 in BBM's house in Forbes Park, mga kababayan. In Forbes Park. Grabe. There is more that meets the eye in Franco's case, mga kababayan. Naku po, no? At may caption to mismo sa Facebook page ni Franco, mga kababayan. Finally back in the country, mud wrestling in my jet lag, barely getting through the day. And then this happens. Ito yun, mga kababayan, no? Mababasa nyo ba yan? I've never had a surprise birthday party in my life. Thank you to my best friend, Franz Gerard Reyes Imperial, Tito, Bongbong, and Tita Liza Marcos, mga kababayan. And everyone who made me feel so very happy last night. You guys are sneaky. Di po ba, mga kababayan? Tapos sabihin yan ni Auntie Claire kanina na hindi magkakilala itong si Pangulong Bongbong at itong si Franco Mabanta, mga kababayan. Pambihira. Eto, panoorin natin itong pa-surprise nila, mga kababayan, na tila ba'y may kinalaman pa sa pa-surprise itong sila Pangulong Bongbong at Madam FL, mga kababayan, di ba? Kasi na special mention eh. Eto, pakinggan natin, mga kababayan. No idea! Oh, my birthday! Happy birthday! Sino yung nanghag, mga kababayan? Tapos sabihin ni Auntie Claire na di sila magkakilala? Bihira, madam! Oh? I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so much. I feel special, so thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you. A special birthday surprise. Mamaya, meron pa tayong konti. Diba? Anak yun ni Pangulong Bongbong, mga kababayan. Before I want to say I've never had a surprise birthday in my life. From here on in, I will never trust any of you. Any of you at all. I love you so much. Thank you. Good fight. Di po ba, mga kababayan? Ang saya-saya nila noon, mga kababayan, no? This is actually at 2018 pa, mga kababayan, no? Birthday nitong si Franco. Di ba? Andyan si Madam, mga kababayan, no? Madam FL. Di ba? So ano ngayon? Ano na ngayon, Madam Claire? Pambihira, mga kababayan, di ba? Tapos yung ipinalabas niya ay picture lang. Picture lang. Kasama si BP Sara at yung si Tatay Digong, mga kababayan, ni Franco. Alam naman natin na ang daming nagpa-picture ba? Di ba, mga kababayan? Ni BP Inday at saka kay Tatay Digong. Pambihira. Tapos ito yung hindi magkakilala, mga kababayan. Komento nyo nga sa baba para pag-usapan natin, mga kababayan, kung di ba talaga sila magkakilala? Andyan si Madam, klarong-klaro, mga kababayan.
At naku po mga kababayan, ito pong nangyari kay Franco Mabanta mga kababayan ay naku po, tila ba'y bagong pautot or bagong script? Naku po mga kababayan, eto. Pakinggan natin si Boss Joe. Yung Marcos camp, hati na po sila. May tagapagtanggol ni Marcos Jr., may tagapagtanggol ni Martin Romualdez. Yun lang naman ang visible dyan ngayon eh. Kasi kung tutusin, etong kay PJ Men, Franco Mabanta, alam naman natin na in-employ dati ni Marcos Jr. as kanyang social media director-producer noong araw. Tapos ngayon, ganyan na raw may blackmailing. Kasi gusto nila palabasin na DDS na daw itong si Franco Mabanta. Hindi po, wala pong katotohanan yan. Malamang dati supporter ni Marcos Jr. nakita niya na may kabalbalan, ngayon na ini-expose na yung kabalbalan. Pero one thing is for sure, hati na yung Marcos camp ngayon. Kasi kung tutusin, tingnan ninyo, si daw Franco Mabanta ay nagbanta o nag-blackmail kay Martin Romualdez na kapag hindi raw binigyan ng 350 million pesos ay ilalabas yung video. Anong video ilalabas niya? Ang naglabas ng videos and pictures ay yung 18 Marines. Yeah, Nagsalita exactly. si Gutesa, nagsalita din Exactly po mga kababayan. Ano pang video na ilalabas nila mga kababayan? Di ba? Kung magtatanong ka, halos nasa 18 Marines na yung buong katotohanan mga kababayan. Di po ba? Tila si may bagong script na? Chavit Singson at may ebidensya pa, of all, bakit PGMN? Correct. Of all the media entities, Correct. bakit PGMN? Naglabas din nagsalita nga rin ng bilyonaryo. Ang sabi ng bilyonaryo, sabi nila, pork barrel kings ang dalawa, si Martin Romualdez at saka si Sandro Marcos. Bakit walang nangyaring ganito? So, kasi ito, ang nangyayari dito, dahil nahati na yung Marcos camp, o Marcos administration, may nagsasabi na, kasi ganito, inilalabas ng magkapatid na Remulla, sinisiraan si Martin Romualdez. Sinasabi ng mga tagapagtanggol ni Martin Romualdez, kasi meron talagang tagapagtanggol si Martin Romualdez. Sinisiraan daw si Martin Romualdez kasi may balak tumakbo si John Vic Remulla. At itong si Remulla, si Boying Remulla ay gusto maging Chief Justice or whatever. Yun po ang kanilang script ngayon. So, isipin ninyo kung sinasabi nila na nag-extort o nagba-blackmail itong si Franco Mabanta na ilalabas ang nalalaman nila kung hindi bibigyan. So, yun ay nagpapatunay na totoo. Totoo yung mga sinabi ni Martin Romualdez, totoo yung mga sinasabi nila Gutesa ng 18 Marines, Chavit Singson, kung hindi magbibigay, ilalabas yung nalalaman. So, ibig sabihin, that just confirms na totoo nga yung mga nailabas na. Pero one thing is for sure, ito na naman, malinaw na palabas, malinaw na kailangan maglabas sila ng kanilang istorya para mapagtakpan ang mapagtakpan, para ma-divert ang ma-divert. Sira na kasi sila, shrinking, the boat is sinking na, papunta na sila doon sa Kumunoy, kaya gumawa sila ng bagong script. Kasi of all people, bakit ito pa yung naaresto? Bakit yung mga vloggers ang mga naaresto? Bakit hindi yung mga yan ang naaresto? Bakit hindi yung presidente? Bakit hindi si Martin Romualdez ang arestuhin? Hindi ho ba? Bakit yung mga maliliit? Pambihira talaga mga kababayan, no? Bagong script na naman pala ito. Tamang-tama yung pinagsasabi dito ni Boss Joe, mga kababayan, no? Boss Jojo de Guzman Connect TV. Di ba? Para mapagtakpan na naman mga kababayan. Pambihira talaga, no? Mukhang pinagloloko lang nila yung taong mga kababayan, no? Di ba? Ilalabas na naman dito na itong si Martin Tamba, ay nako po, hero na naman to. Tila kasi lumalabas sa eksena ngayon mga kababayan, lalong-lalo na pinalabas sa mainstream media na itong si Martin Romualdez ay tila ba'y nakakaawa mga kababayan, di ba? Dahil hininga ng ganito kalaga raw. Di ba? Blinakmail, kung baga mga kababayan, nako po. Makita niyo yung twist mga kababayan? Kita niyo?
Tapos isinisi sa mga DDS mga kababayan. Dahil ito raw si Franco is DDS di ba? So yung mga vlogger na DDH o diehard Duterte haters mga kababayan ay tila ba'y tuwang-tuwa. Dahil isang DDS daw to, tapos na-aresto. Pambihira mga kababayan. Di ba tapos si Auntie Claire, kita nyo kanina mga kababayan? Dinamay sila Tatay Digong at BP Inday kabayan. Tapos naka-ready pa, may dala pang picture nila. Pambihira talaga mga kababayan, no? Ready, nasiraan na naman yung mga Duterte. Pambihira. Ikaw kabayan, anong masasabi mo dito sa panibagong teleserya na ito? Or bagong script na naman ba ito? Magkomento lang kayo sa baba kabayan at syempre, pag-usapan natin yan.